So yun mga kababayan, Luzon, Visayas, ang Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao. So ngayon mga kababayan, meron naman tayong reaction video at ipaparating ko po sa inyo yung naturang balita na kung saan lumalabas na po ang kasinungalingan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at klarong-klaro pong rebellion po at pagre-rebelde ang ginagawa niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung kamakailan lang nakaraang araw sinabi ni Pangulong Duterte or dating Pangulong Duterte na bakit daw pumipirma si BBM ng budget para sa 2025 BICAM budget na blanco daw. Walang mga amount. Katulad niyan, DepEd. Pinirmahan daw ni BBM pero walang amount na nilagay. Example lang ha. PhilHealth. Pinirmahan daw blanco. SSS, ganyan. Mga ganong-ganong bagay. Ngayon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sumagot na dito si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi nga ni BBM, he is lying. Oo. Kasi dumaan naman daw pagka-presidente si Duterte noon, bakit hindi niya alam? Oo. So ngayon, mga kababayan, actually, yung mga senador dito na magsasalita katulad kay Win Gatchalian at kay Joel Villanueva, idagdag nyo na din si Risa Hontiveros. No, na pati sila nagulat at nagtaka saan galing ni Duterte yung sinasabing may blanco daw sa pinipirmahan. Samantalang sila daw ang nandun na sila mismo ang panauhin na pumirma. Wala naman daw silang nakitang blanco at sinicheck naman daw po ng kanilang mga staff. Samantalang si Duterte hindi naman kasali sa gobyerno, wala nang posisyon sa gobyerno, naninira pa. So ito po mga kababayan yung video, ipi-play ko po, panoorin yung mabuti kung sino ang sinungaling at sino ang totoong magnanakaw. Si BBM ba o si Duterte? Pakinggan ninyo ang reaksyon ng mga senador na pumirma din sa BICAM budget. Panoorin nyo po. Sa akin and my team, wala kami nakitang plan. Kasi dapat balanse. Yung tinitignan namin parati. So, the whole thing na tinitignan yung budget bago pinipirma. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong, sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun sa nakita natin doon sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa Senado. So, yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita. Tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila, nung lumabas yung balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila sinabing, kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. Itong araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items. So, yun.
mga kababayan. Klarong-klaro po. Sino bang papaniwalaan natin? Si Digong, si Congressman Ungab, o yung tatlong senador, Joey Villanueva, Sherwin Gatchalian, at saka si Risa Hontiveros? Ha? Sino ang ating papaniwalaan? Yung mga naninira o yung mga senador mismo na nandoon pumirma? Actually, ito kasing nagrereklamo, itong si Ungab at saka si Duterte. Hindi naman po sila ito pumipirma. Si Ungab, si Duterte, ang lakas ng loob mag-question, ang lakas ng loob pumuna na hindi naman sila pumirma. Okay lang sana kung pumirma ka doon, may karapatan ka mag-react. Ang problema, hindi po sila pumirma. Pangalawa, hindi naman po si Digong parte na ng gobyerno. Wala siyang posisyon sa gobyerno. Sa madaling salita, isa siyang matandang hukluban at this time. Wala siyang kwenta, wala siyang papel. Isa siyang matanda na nagkakape, matanda na nag-antay na lang mamatay. Ganun naman ang posisyon niya ngayon. Wala siyang posisyon sa any part ng government. Kaya anong karapatan ni Digong mag-question? Kung dapat nga may mag-question dyan, yung may mga posisyon eh. Bakit hindi si Sara ang nag-question? Bakit si Digong? Si Sara may posisyon pero parang wala namang function. Si Digong ang lakas ng loob mag-question, wala namang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, paniwalaan po natin itong si Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva at Risa Hontiveros kasi sila mismo ang pumirma. 'Di ba? Meron silang mga staff na nag-liquidate, nag-itemize or nag-check sa naturang BICAM budget ng 2025, almost 4,000 pages. Sabi nga ni Joel Villanueva, 300,000 item nga daw yun eh. Chini-check daw nila. At according daw sa kanya, wala naman na siya nakitang blanco. So saan tayo maniniwala? Kay Digong na hindi naman siya nandoon sa time na pumirma at hindi naman siya kasali na pipirma kasi hindi naman siya part ng government? Or etong mga senador, mga kongresista na parte naman ng government ay may mga posisyon sa gobyerno. Diba? Actually, sa totoo lang, sa madaling salita, sinungaling po talaga si Digong. Tapos tignan nyo ngayon, nagsasalita na itong mga senador. Antayin natin magsalita to si Jinggoy. Magsalita itong si Cynthia Villar, anak ni Villar. O si Grace po at si Chis Escudero. Baka ngayon sasabihin na naman ni Digong, opinion ko lang yon. This is a free country. We can do what we want. Malaya tayo sa Pilipinas, meron tayong freedom of speech. Meron kang freedom of speech, pero alam mo bang ibig sabihin ng freedom of speech? Diba? Matindi na, below the belt na kasi. Okay lang naman kung sisiraan mo yung isang tao kung walang posisyon sa gobyerno. Yung sinisiraan niya, presidente pa. So what the heck? Diba? So yun lang mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City, no, na sinungaling po talaga si Digong. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first and bye-bye.